Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction at meron tayong matutunghayan ngayon dito. No, meron tayong panonooring isang video. Ito yung parang binira ni Morales si Jinggoy, no? Pinalaga ni Morales. Diba? Kasi to si Jinggoy kasi pasok ng pasok kasi ikaw naman kasi senator eh. Manong na lang sana, nanood ka na lang sana. Diba? Siguro hindi na nakapagtimpi rin si Morales dahil sa mga nasabi ni Jinggoy sa kanya. No? Kaya ito ay binanatan niya si Jings. Senator Jinggoy, baka boxingin mo si Morales niyan, ha? Wag naman sana, no? At baka lumabas ang pagka natin dyan, yung kamusta ka na, Erap? Tapos ka na, sambala ka lang. Siya na pala, PJ. Panoorin na natin itong videong ito, mga katunay, at bigyan natin ng masigabong reaksyon. Pasok! Tapos paulit-ulit yung mga may pending case kami. Ayun, syempre credits to Attorney Trixie. Ayan ang magaling nating attorney at kanyang ipaliliwanag ang banat ni Jinggoy sa dating ex-PDEA agent na si Morales, no? At binira siya ni Morales ngayon. Bumalik. May case ka for this, may case ka for that, may case ka for that. Nag-cite siya ng due process rule or doctrine, pero sinasabi niya kay Mr. Morales, hindi ka kapanipaniwala dahil may kaso ka. So, the nice thing is that kalat na sa taong bayan, alam na ng halos lahat, or at least yung mga nagpo-follow dito, na yun nga po having a case doesn't necessarily mean that you're guilty. Okay, may kaso yan, oo, pero until sabihin ng judge, mahatulan siya, at final yung hatol na yon, hindi pa po yan i-consider, hindi mo pa pwedeng sabihin na siya po ay guilty. Ayun kasi yung ginawa ni Jinggoy, di ba? Kung maaalala nyo mga katunay, talagang sa pag-iimbestiga ni Jinggoy kay Morales, talagang may halo talaga siyang inis, gigil kay Morales noong mga panahon na yun. Di ba? Sinasabi niya sa sarili niya, ito nagsisinungaling tong walang niyang to. No ba? Nagsasalita kung sino-sino mga dinadawit nitong taong. Parang gano'n na siya. Parang hindi siguro nakapagpigil sa kanyang temper si Senator Jinggoy. Kaya talaga nakapagsalita si Senator Jinggoy ng gano'n. At talagang pinaratangan niya si Morales na gumagawa-gawa lang talaga ng usap. No? Dahil nga naman, malalaking tao ang kanyang ini-involve dito sa isyong to. Gaya ni Ma'am Maricel Soriano, si PBBM. Siyempre, ang lalaking tao niyan. Si PBBM na lang tignan natin. Mantakin mo, akusahan mo ang presidente ng ganun-ganun na lang. Diba? At hindi basta-bastang yun. Yung inaakusa niya, hindi basta-bastang problema yun. Yun ay problema na, diba, yung na-isyong mga, yung mga pulburon. Kaya kayo, kung magkakain ng pulburon, baka ma-isyo tayo dun. Ayun, di ba? No? Kahit sabihin natin na matagal nang nangyari yon, 2012 ba? Di ba? Naibalik yung problema na yon, yung issue na yon. Talagang nagkahanapan talaga ng butas na open talaga yon. Yun ang hirap. Kumbaga kahit napakatagal na panahon na, kahit na, pagpalagay natin, part of growing up mo yung panahon na yun, is babalik at babalik talaga. Ang politika kasi walang pinagkaiba sa showbiz yan eh. Pero ngayon ang politika parang mas masahol pa sa showbiz. Grabe ang chismis dyan. Grabe ang intriga dyan. Talagang halongkatan dyan. Kaya nga si Willie talagang umayaw na. Mamaya kung ano pa yung mahalongkat kay Sir Willie. No, di ba? Umatras si Sir Willie Rebillame na siya ng candidacy niya na kakandidato siyang senador. Kaso nga lang, bigla siyang umatras. Dahil nga naman, nagkakaungkatan. Baka kung ano yung maungkat kay Sir Willie. Siyempre, nanahimik ka na sa inyo eh. Tahimik na yung pinapakita mo. Ka na lang, nagsho-show ka na lang sa TV. Ganyan, nagpapasaya ka na lang ng tao. Tumutulong ka. Tapos may mai-issue pa sa yung mga kung ano-ano. Okay, pwedeng gawa-gawa, pwedeng hindi. Kasi kung gusto kang pabagsakin ng isang tao, gagawin mo lahat. Diba? Kahit minsan hindi totoo. Pero eto, yung sinasabi nga ni Senator Jinggoy kay Morales talaga, is talagang naparatangan niya ng ganun, na nagsisinungaling si Morales, na nabasa niya agad sa kanyang bolang kristal.
'Diba? Kasi nagbitaw ka kaagad. Nag-iimbestiga ka pero nagbitaw ka kaagad ng ganun. Hindi pa pwedeng mag-imbestiga ka pero magpaparatang ka kaagad. Kaya nga nandiyan may hearing. Iniimbestigahan mo. Kailangan hindi lang si Morales ang kinakausap mo dyan. Hindi lang si Morales ang tinatanong sa pangyayaring yan. Dapat is lahat tinatanong. Lahat inaalam. Kaso nga lang, talagang kay Morales lang talaga nakatutok yung senaryo na yun. Diba? Nakita natin ng konting gigil lang naman. Problema is, sinagot naman ni Mr. Morales, si Senator Jinggoy, at sinabihan siya, kayo nga, convicted kayo. Ako, hindi naman ako convicted. Ayun ang masama doon. Diba? Kumbaga, nagparatang ka sa isang tao. Nagsalita ka ng hindi maganda. Diba? Nag-iimbestiga ka. Ngayon, kumbaga parang pinarating ni Morales dito, ikaw, salita ka ng salita sa akin na ako, may kaso ako, may ganyan-ganyan ako. Parang, ikaw nga, merong mas masahol pa ang kaso mo. Parang ganun yung pinaparating ni Morales sa kanya. Diba? Parang binalikan siya ni Morales ngayon. Siyempre, medyo nakakahiya yung ganun. Hindi kung tutusin talaga. Kasi kung may sinisilip kang isang butas sa tao, dapat make sure na malinis din ang iyong pagkatao at wala kang record na kahit ano. Kasi nga naman, tungkol dyan, no? May kaso ka, ganito, ganyan eh. 'Di ba? Parang sinasabi ni Morales na, ang kaso ko kung meron man, is hindi kasing lala ng kay Senator Jing. Parang ganun yung pinaparating ni Morales ngayon. No? Pinaparis niya yung kasong sinasabi ni Senator Jinggoy sa kanya. 'Di ba? Alam naman natin, talagang mabigat ang naging kaso ni Senator Jinggoy noong mga panahon nung nakulong siya, di ba? So ngayon, yun ang pinambalan ni Morales talaga. Parang flip-top battle. Nanonood kayo nun, mga katunay. Di ba? Nagrebat si Morales. Ang sagot ni Senator Jinggoy, yung kaso mo ang atupagin mo. Huwag mong papakialaman yung kaso ko. Ayun lang. Biglang iwas si Jinggoy doon. Parang medyo ramdam natin na nainis si Jinggoy. Kasi nga, hinalungkat ni Morales yung kaso niya. Yun. Diba? Mas maganda talaga kung ang mag-iimbestiga na lang kay Morales is yung yung walang bahid na kahit ano. No, katulad yan, kung meron kang kaso, is wag mo nang pakialaman. Okay na yan. Kumbaga, okay na yung tama na yung investigasyon mo. Mas maganda, iba na lang ang magsalita. Kasi, ipambabala niya lang yan sa'yo. Baka kung ano pa mangyari sa Senado, baka magkaroon pa ng action pack dyan. Di ba? Yun eh. Pag nainis si Jinggoy, pag si Senator Jinggoy nainis sa kanya, mapatulan niya si Morales. Si Morales naman, pag nainis, ibabalik niya naman yung kaso ni Jinggoy. Di ba? Ganun lang yun eh. Meron siyang nakikitang butas kasi, si Morales. Ngayon, para walang makitang butas, yung talagang imbestigalan talaga, is yung magpalit, no, ng ibang mag-iimbestiga na lang sa kanya. Wag nang makialam si Senator Jinggoy. Pwede siyang magtanong-tanong, pero mild lang. Wag masyadong hot temper. Diba? But of course, he also understands na siyang nakikialam sa kaso ni Mr. Morales, pero okay lang yun sa kanya. Para kay Senator Jinggoy, sabi niya, sa pagbanggit daw sa mga pangalan ng mga... Sinabihan ni Jinggoy na huwag kang makialam sa kaso ko, pero si Jinggoy nakialam sa kaso ni Morales. Parang sinasabi niya, problema itong witness na ito. Ito medyo nagulat lang ako kay Senator Jinggoy kasi medyo ito sa stretch. Ang sinasabi niya, itong gusto na niyang i-declare na itong si Mr. Morales, sinungaling yan eh. Every time may dinadawit siya na pangalan, katulad nga nung kay E.S. Ochoa, nakakasira siya ng tao na yon. Pero wala namang due process at walang privacy. May posibleng nakaka-violate tayo ng right to privacy nila. Kaloka! Diba, ulit-ulit, sinasabi ni Senator Jinggoy yun. Itong, sinungaling ito eh. Yung mga banggit siya ng mga pangalan kung ano-ano nang iniisip ng mga... Yun agad ang naging bungad ni Senator Jinggoy, no? Sinungaling agad si Morales. Noon niya lang nakausap si Morales, sinungaling na agad lahat na sinasabi ni Morales. Naakusahan niya na kaagad na ganun. Pero lagi ko talagang tinatanong sa sarili ko, no? Para saan para magsinungaling si Morales dito?
'Di ba? Alam naman ni Morales, delikado yung ginagawa niyang 'yan. Okay lang sana kung maliliit na tao yung binabangga niya. Kaso malalaking tao yung binabangga niya. 'Di ba? At lalong-lalo na sagasa sa administrasyon ang ginagawa niya. 'Di ba? Kahit sabihin mo na bayaran ka para sirain mo ang administrasyon, parang magdadalawang isip ka pang magsalita ng ganyan, mandawit ka ng kung ano. Paano kung sumablay yung planong ganun? Di ang mananagot dyan is mismong si Morales kung siya'y gumagawa lang ng usap. No? At saka sinabi naman ni Morales na hindi naman sa kanya nang galing talaga lahat yun. Kumbaga parang meron din siyang source. Yung source na yan talaga. Sino ba yung source? Siyempre, di naman niya ilalabas yun dahil kung may nagbibigay ng source, hindi mo pa pwedeng sabihin yun. Dahil mawawalan na ng tiwala sa'yo yun. 'Di ba? Pero kung siya'y nagsisinungaling, is delikado yung ganyang kalagayan niya. Pag siya nakulong dyan, sigurado, pasok siya sa banga dyan. 'Di ba? Kung hindi niya mapapatunayan. Kaya kapag sinimulan niya yan, is kailangan tapusin niya yan. 'Di ba? Kaya ako nag-iisip, paano siya magsisinungaling? 'Di ba? Yung ganyan, mandadawit ka na lang bigla ng kahit anong mga pangalan kung sino-sino yung sasabihin mo. 'Di ba? Ang hirap nun. Kayo mga katunay, kaya nyo yung ganun? Na mag-iimbento lang kayo kung gusto kayo may siraing tao. Kuwari, yan, yung administrasyon, si PBBM, bigla kayong titestigo ng ganyan. O si PBBM, nagnakaw ng sinampay ng kapitbahay. O, diba? Parang ang hirap naman nun. O, pantakin mo, panghulo yung inaano mo. Tao, wala naman silang due process at baka na-violate yung kanilang privacy. Kaloka, pero si Mr. Morales, yung bakbak niya, sinungaling ka, dami mong kaso, gano'n. May perjured statement ka, nagtanim ka ng ebidensya and all that. Hindi ba yun, paninira din at hindi ba po yun ay kulang din sa due process? Ayun, parang ang nangyari is yung mga paratang na yon wala siyang basihan o batayan sa sinasabi niya. Kasi ang mas maganda dyan, yung ginawa ni Senator Jinggoy, no? O kaya sa mga susunod, kung babanat siya ng ganun kay Morales, is labasan niya din ng ebidensya si Morales. Diba? Diba mga katunay, mas maganda yung ganun. Ipakita niya, o tignan mo to, dati kang ganito, may record kang ganito, ganto, ganyan, ganyan. O, kasi hanggat sinasabi mo lang din, na hearsay mo lang din, na nasasabi mo lang, wala namang ebidensyang inilalabas, is mananatiling hindi totoo yan. Diba? O, hindi totoo. Tapos parang sinabihan mo na agad, inakusahan na ako sa kaagad ang nangyari. Pero kung sakasakali na humarap siya kay Morales at hinainan niya ng ebidensya na eto pala, ganto ka pala dati. Ganyan, eto, ipapakita ko sa iyo. Ihahain ko. Yun. 'Di ba? Talagang swak sa banga si Morales dun. Kaya sa susunod, kung ganyan, di ganun ang ginawa, lagawin, labasan ng ebidensya. Total, si Morales naglalabas ng ebidensya. Di maglabas din si Jinggoy ng ebidensya tungkol doon sa ginagawa niyang paratang kay Morales. 'Di ba? Kasi nag-iimbestiga ka lang talaga . Wala kahit sinong investigador ang nagsasabing guilty ka agad yung iniimbestigahan niya. Kaya ka nga nag-iimbestiga, kaya may mga hearing . 'Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin ng attorney na guilty ka. 'Di ba? Ang naghahatol diyan is yung judge talaga. Pag sa korte talaga napunta yan. Karakter ni Morales. Kahit sabihin mo pang kung anong klaseng tao yan. Sabihin mo na may sungay, may buntot, may lahat. Pero hindi nila matibag yung dokumento at saka yung testimonya on that one. Paano yan? Diba? Doesn't matter. Kahit pa makonvict siya. Nilalabas na ni Senator Jinggoy yung kanyang administrative dismissal. Para sa akin, Ayun, natatig natin ngayon ng video na yan, si Attorney Trixie, nakita nyo naman, no? Nagbigay siya ng konting komento tungkol dito sa nangyari kay Jinggoy tsaka kay Morales. Ayan, kumbaga bago mo kunin ang puwing sa mata ko, kunin mo muna ang troso sa mata mo. Kaya sa mga susunod na kabanata, sa investigasyon kay Morales dyan sa Senado, yan masarap talaga panoorin yan kung sino pa yung mga makikialam dyan. Ay nako. Kapag imbestiga lang kasi, imbestiga lang mga tol. Di ba? Para hindi nabubutasan. Kasi mabubutasan ka talaga dyan kung isang side lang ang pinapakinggan mo . Sa pag-iimbestiga, uulitin ko, dapat lahat ay inaalam mo. Di ba?
Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.